To suspend indefinitely is something that's in question. Parang gusto niyo sabihin hanggang magunaw ang mundo, bakit hindi niyo sabihin na lang na sinibak ninyo, pababalik-balikin niyo? Tama ba ang ginawa ng Villamor Air Base Golf Course? Suspendido ka indefinitely. Hindi po tama na suspende o magtanggal ka ng empleyado na wala namang proseso at hindi natin alam kung hanggang kailan. Exempted ba ang mga golf course tulad ng Villamor Air Base Golf Course sa batas ng labor ng Pilipinas? Ay, sir, hindi po exempted pag ito ay mayroong empleyado. Well, sa batas po, may tungkulin silang maging makatao. May tungkulin kayong pangalagaan ang inyong mga pinakikinabangan at nag-aakyat po sa inyo ng kita. Oh, makinig kayo! Villamor Air Base Golf Course, pakita nyo ang galing nyo. Yung mga abogado de Campanilla. Aberting na nga natin, magaling pala kayo ha. Sige, umpisahan nyo na, tatapusin namin. Ako'y lumalapit sa hashtag ipabitag mo para humingi ng tulong dahil ako po ay nasuspinde ng halos 2 buwan sa trabaho at hanggang ngayon po ay hindi pa po ako makabalik. Nagsimula po ito noong December 12, 2023. Nakasagutan ko po yung katrabaho ko na si Domingo doon po sa loob ng trabaho. Pagkatapos po mag-imbestiga ng Villamor Air Base Golf Club sa Pasay City, binabaan po kami kinabukasan ng indefinite suspension ni Domingo. Bago po mag-New Year, sinubukan ko pong bumalik sa kumpanya para follow up yung suspension ko. At nakausap ko po si Sir Patrick Munar na sinasabi niya ongoing pa rin at hindi pa rin ako makapagtrabaho, hindi pa rin ako makabalik sa trabaho. Sir Bentul po, ako po ay lumalapit sa inyo. Sana po ay matulungan niyo ako dahil 2 buwan na rin po akong hindi nakakapagtrabaho. Sana po maibalik na ako sa trabaho. Maraming salamat po. Makakasama natin ngayon live sa studio si Justoni Gumiran. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin po, sir. Okay. Huling pakikipag-usap mo doon sa amo mo, anong sinabi nila? Yung sa pinagtatrabahuan mo. Hindi ka na makapasok? Hindi ka na pinapapasok? Hindi na po. Basta't indefinite suspension nga. Opo. Nung pangalawang araw po, binabaan na po kami ng indefinite suspension. Okay. Kailan to? December 12 po nangyari yun. Tapos nung December 14, may indefinite suspension na Okay. po. Sige. Simula ng December 14 hanggang kasulukuyan, Hanggang ngayon suspindi po, ka pa opo. rin. Kailan ka huling pumunta roon para tanungin, ma'am, okay na ba yung suspension ko? Or tinanong mo, ma'am, suspendido pa rin ba ako? Kasi hindi ko maintindihan tong indefinite suspension. Ang dating parang hanggat sa mag-uuna ang mundo, hanggang katapusan ng mundo, suspendido ka. Indefinite Bago po magbagong taon, sir, pumunta pa po ako nun. Tapos nakausap ko po si Sir Patrick Munar. Sabi po, ongoing daw po. Yun lang po yung lagi niyang sinasabi sa akin. Oo. Ongoing. Kayo ba'y tumatanggap ng sweldo doon? Sa guest lang po, pag may guest po kami, kunyari Okay, tip lang kayo nabubuhay Opo, sa tip po. Tapos yung may caddy-stab din po kami, guest din po nagbabayad nun. Okay. Ano yung caddy-stab? Yung 500 po na parang pag magbabayad sila ng green fee, magbabayad din po sila ng caddy fee para sa amin. Magkano yung binabayad? 500 po. Pesos? Opo. Tapos So, aasa na lang po kami sa tip. Sa tip. So, tanong ko sa iyo, mahirap ang trabaho mo? Opo, sir. Mahirap po. Sobrang init po, sir. Init at saka... Init, pagod po, asikaso sa player. Natanong ko lang sa iyo, ikaw ba'y masaya sa trabaho mo? Mahirap yan. Bit mo yung kanilang mga... Nakasanayan na lang po, sir. Sa 10 years po. 10 years na kayong tatrabaho dyan. 10 years na po, sir. Ikaw ba marunong mag-golf? Sakto lang po, sir. May alam din po kahit konti po. Minsan, okay. So, kwento mo sa akin, ano yung pinakamaganda sa trabaho mo, lalo na pag nandyan ka na sa golf field niya, no? Green lahat na nakikita mo, malamig sa mata? Opo, malamig po sa mata, sir. Tapos open area din po siya, parang makakahinga ka rin po ng Okay. Pero pag maluwag kayo. umuulan, basa kayo. Opo, ganun po, basa po. Kakapote na lang, sir. Kakapote kayo. Gaano mo kamahal yung trabaho mo? Sobra, sir, dahil dito na rin po ako nabuhay, sir. Dito ko na po binuhay yung pamilya ko.
Anong nangyari doon sa insidente? Bakit nagkasagutan kayo ng kapwa mong katrabaho? Kadi ba itong kasagutan? Kadi rin po, sir. Anong dahilan? Ba't kayo nagkasagutan? Nung ano po, Hindi naman kayo nagsuntukan. Hindi po, sir. Kasagutan lang. Ano po, nung pagtapos ko po mag-assist nun, sir, kasi meron po kaming Kadi house, sakto po pagbaba ko, yun na po yung naabutan ko na minura niya yung magulang ko. Doon po mismo sa harap ko. Tapos natapik ko po siya doon sa may bandang dito. Okay. Tapos sinasabi niya Yung po magulang na... mo? Opo, mismo. Kasi Nandun po, yung magulang mo? Opo, parang magkaano po sila magkalapit lang. Bakit nandun yung magulang mo? May tindahan po kami doon, sir, sa loob. Sa loob? Opo. Tapos minura niya magulang mo? Opo, yun na po yung naabutan ko, sir, nung pagtapos ko po mag-assist sa isang guest. So, may nakakita sa inyo? Meron po. Sino nakakita sa inyo? Yung mga katrabaho ko din po doon na... So, nireport kayo? Yung presidente po namin, tinawagan niya yung katrabaho ko na mag-report kinabukasan doon. Yun po, sinamahan niya po mag-report. Okay. So, inareklamo mo Villamor Air Base Golf Course? Opo. Alam ba ng Villamor Air Base Golf Course yung nangyari sa inyo na away ng mga katrabaho naman? Wala naman sakitan, medyo nagkatapikan lang kayo. Opo. Para sa akin, masyadong mabigat yung ginawa sa inyo. Sinuspindi ka na walang kayo ng hanap buhay na 2 buwan na, pangatlo na to. Parehas po kami. Parehas kayo. Okay, sige, ganito. Nakausap ng bitag ang Villamor Air Base Golf Course. Hindi na raw sila magsalita dahil may binabana ng kanilang legal department na final statement. Ayon sa kanilang statement, si Gestoni Gumiran ay nasangkot sa isang kaguluhan sa loob ng kumpanya. Meron daw nasaktan si Gestoni Guimaran, nakapwa-kadi niya. Ito naging dahilan kung bakit nabigyan siya ng indefinite suspension. Teka muna. Kung meron man, dapat pinagharap man lang para mag-imbestiga. Pero kung ganyan nga ang sitwasyon. Ito rin naging dahilan kung bakit hindi naaprubahan ang kanyang renewal of accreditation. Ayon din sa Villamor Air Base Golf Course, hindi na nila empleyado si Gestoni. Si Gestoni raw ay accredited tenant service, kaya napapasahod dito ay ang golf player lamang. Ang hindi ko po maintindihan, hindi naman nagsasahod sa inyo ito, Villamor Air Base Golf Course. Hindi naman kayo nagpapasahod, bagkus nabubuhay lang sila doon sa sinasabing tip. At ang gusto lamang ay magkatrabaho. To suspend indefinitely is something that's in question. Parang gusto niyo sabihin hanggang magunaw ang mundo, bakit hindi niyo sabihin na lang na sinibak ninyo, pababalik-balikin niyo. Siguro dito sa director ng Monte Parlas Field Office ng Dole NCR, si Leonidas Castellon Jr. Mr. Castellon Jr., magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat. Tama ba ang ginawa ng Villamor Air Base Golf Course na hindi naman sila empleyado na bubuhay lang sa tip nitong mga nauulanan, naiinitan? Hindi madali ang trabaho na kung minsan alam niyo naman kasi, bilad ka sa araw, all the elements, but they love their job too well. Ang tanong, naintindihan kaya ito ng Villamor Air Base Golf Course na parang hindi makatao ang dating? Yung ba'y sa patakaran na ginawa ng Villamor Air Base Golf Course, tama ba, sir? Kasi nagmamalaki sila, may legal daw sila. Wala po akong pakialam sa legal nila. Ang tanong, kung nga ba'y tama sa patakaran ng DOLE, Department of Labor and Employment? Okay, thank you, sir. Yan, sir, ang sinasabi, hindi po tama na magsuspende o magtanggal ka ng empleyado na wala namang proseso na dapat nadaanan. Yan ay talagang standard po yan na proseso na bago ikaw magbigay ng aksyon at gagawa ng aksyon doon sa mga tao mo, kahit man ito ay hindi empleyado, sabi nila, this is Kadi at walang employer-employee relationship, but sila ito ay nagtatrabaho doon sa loob ng golf course. Kung meron mga aksyon o gagawin ang Villamor Air Base Golf Course, dapat may proseso. Yes, hindi sir. po pwede na sasabihin din na ito ay indefinite at hindi natin alam kung hanggang kailan Yes, yes, yung magiging suspension or kung ano mang action ito. Hindi po katanggap-tanggap sa atin kahit sa amang organisasyon tayo na ang isang tao, papatawan mo ng isang penalty na hindi mo man lang napakinggan at binigyan ng Yes. pagkakataon mong paliwanag. So kailangan siguro dapat susundin Yes. para naman maging maliwanag sa bawat isa ano ba
ang nagawa at ano ba ang dapat penalty nito at anong gagawin. Yes, sir. Para klaro po. Paano pag sinabi ng Villamor Air Base Golf Course, exclusive country club kami rito kaya gusto namin magagawa, gusto namin magawa, covered pa rin ba sila ng Department of Labor? Sir, unang-una, bukod dito sa CADI, meron itong empleyado. So, meron po tayong pwedeng matingnan doon. Kung na dapat naming titingnan dahil sila ay sakop sa aming jurisdiction. So itong sa CADI, parte ito doon sa ating mga gumagawa doon o nagtatrabaho sa golf course. So isa din isa sa titingnan siguro natin, kahit sabihin natin na hindi ito empleyado, pero ito ay nandoon sa workplace mismo ng golf course na ito. So parte ito, hindi natin masabi na hindi ito parte. Kung wala itong CADI, so wala rin itong mga players na ito at wala itong golf course. Exacto. So, ibig sabihin, kailangan po ito at kailangan nating titingnan as a whole kung paano itong contribution nito. Kaya sabihin mo na yung sweldo nito ay hindi nang galing sa golf course. Pero meron pa tayong responsibilidad. Titingnan natin yung ibang aspeto ng ating mga caddies, lalo na pagdating sa kalusugan. Okay. Yung issue sa suspension o kung hindi nasunod yung proseso, isa pa yan sa bagay, kahit sabihin mo hindi empleyado, at meron tayong proseso na dapat nating observe pag tayo ay nag-suspend o nagpataw ng penalty kung ano man yung dapat yung ibibigay sa CADI o sa empleyado. Sir, kami po sa BITAG, sir, pinaglalaban po namin dito yung kapakanan, the welfare, at yung estado po ng taong nag-aantay na indefinite. Pag magunaw na ang mundo, siguro sabi ng ganun, indefinite yung suspension mo. So the welfare and the status of this particular individual coming to them, manikluhod na. Ipinababayaan po ng ito'y Villamor Air Base Golf Course na parang, wag na natin po pag-usapan yung legalities kasi pinagmamalaki po nila na hindi raw po sila magsasalita kasi binabanabaw doon lang sa legal department yung final statement and yet they haven't really inform or notify yung pobreng CADI kaya lumalapit po sa atin. Ngayon, kaya po sila magbalagay ng final statement after how many months na 90 days na walang sagot nung sanabi na kami papasok na tsaka may final statement na raw. Sir, hindi ba dapat dumaan din to sa inyo kahit paano for the welfare and the status of this particular CADI? Maaring walang no employer-employee relationship pero yung kapakanan lang, yung makatao. Ang mga CADI po nabibilad, nauulanan. Mabit-bit po ng mga golf bag na yan, ang bibigat na yan. Meron man lang human factor ang gusto kong makita rito na dapat tingnan ng mga Department of Labor, DOLE, na para wag maulit to, baka may pang-aabuso na pong gagawin sa trabaho tulad po ng mga golf courses na yan na parang exempted na sila dahil parang country club, exclusive, na wala na mga dole-dole. May sarili na silang exclusive laws and regulations. Well, sir, nasa Republic of the Philippines pa rin po sila eh. Paano naman human rights na itong tao na to? But in the meantime, tatanungin po muna natin to si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, nakikinig po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating panauhin mula sa Department of Labor and Employment at magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Exciting po yung issue na yan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Pangunahin po ang pananaw po ng batas dito. Well, maliwanag po na sa kasalukuyan wala pong employer-employee relationship sapagkat sa pamamagitan ng katalinuhan nito pong mga nasa Villamor Air Base Golf Course. Sabi nakagawa po sila ng isang sistema na yung tao na kumikilos sa loob ng kanilang golf course nag-aakyat ng pera sa kanila, Ginoong Ben Tulfo, ay hindi ituturing nilang empleyado. Hindi nila sasahuran, hindi nila babayaran yung mga kontribusyones sa mga benepisyo katulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at pati na withholding tax. Yun po yung binabanggit nila. Pero sa totoo lang, ang pagkakaunawa ko po, may kontrata itong nagre-reklamo dito sa atin na ibinigay ng Villamor Air Base Golf Course. At yung kontratang yan, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, ay kailangang naaayon sa batas at ang pagtupad dyan naaayon sa batas. So maliwanag po, sakop pa rin po sila ng batas. Kung hindi man ng batas sa paggawa, yung pong Articles 19, 20, and 21 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, tungkol po doon sa binabanggit nyo kanina pa na human angle
may artikulo po tayo noong pang 1950s, nandiyan na sa Kodigo Sibil, tungkol sa human relations. Ang sinasabi po ng Kodigo Sibil, dito po sa mga ganitong sitwasyon, lalo na yung mga mas nakakaangat, yung isang kakontrata dahil siya may-ari ng korporasyon, sabay sa kanyang pagkilos, sa kanyang mga karapatan, hindi niya pwedeng yurakan ang karapatan ng ibang tao, lalo na yung kanyang kakontrata. Yun po yung nilabag nila dito po sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, Ginoong Ben Tulfo. Okay. Attorney, maging malinaw yan. Ikaw, mayroon ba kayo mga pinirmahan na mga rules and regulations sa loob? Yun po sa accreditation Yung pinakita mo form kanina. po. Opo. Meron Renewal nga, attorney at saka director, dalawa na po kayo. Ayaw po kasi makipag-usap ng Villamor Air Base dahil sa kanila, sana po nila, sabi nila, di raw sila magsasalita at may legal department naman daw sila. Bahala ng legal department nila. Kita mo mga pagiging suplado nito mga lintek na to, parang exclusive country club parang exclusive boys club to. O parang ganito ang dating. So tingin niyo po at director sa NCR ng DOLE at kayo Attorney Batas Mauricio. Kasi parang pinagmamalaki nila, they can do whatever they want because they have their own legal department. What do you think? Well, sa batas po, Ginoong Ben Tulfo at kay Director, abay, hindi po tama yon. Kagaya po ng binabanggit natin, may tungkulin silang maging makatao. Hindi po ito hinihingi lamang natin dahil nga sinasabi natin kailangan nilang maging makatao. Tungkuling legal po. Tungkulin po sa batas yan, Villamor Air Base Golf Course Corporation o kung ano man kayo. May tungkuling kayong pangalagaan ang inyong mga pinakikinabangan at nag-aakyat po sa inyo ng kita. Tama po si Director kanina pa. Tama po si Ginoong Ben Tulfo. Kung wala po yung kadi, sino pupunta sa inyo? At kung walang pupunta sa inyo, paano kayo kikita? So, hindi po tama yung ginagawa niyong pagsisilensyo. Magpaliwanag po kayo, Villamor Air Base Golf Course Corporation. Ayan. Kayo naman, Director. Tingin niyo, Director. Siguro po, titignan namin itong kaso ito, baka ito ay maulit pa sa iba. Yes, sir. Siguro, may request namin, sir, ang inyong opisina. Yes, sir. Pwedeng ma-endorse namin ang ating nagreklamo Okay. at magawa namin ng paraan at anong assistance ang pwede namin ibigay sa kanya para maayos at matugunan itong problema. Okay. Kung pwede po na maibigay po sa amin, Yes, sir. sa amin yung complainant. Opo. Sir, may tatanong lang ako. Total, nandito kasi DOLE. Hindi ba pwede mag-qualify sa tupad tong kawawa naman to, disadvantage, whatever, Okay. na ginagamit ng ibang mga politiko sa mga pamilya na hindi naman mga empleyado ng DOLE? Sir, walang problema kung under sa tupad guidelines mag-qualify ito. Walang problema. Iwan ko lang kung taga saan itong complainant. Taga But saan ba? pag ito sa aking area, Taga-Taguig. I can... Yes, sir. Sa Taguig po siya, sir. Baka matulungan na lang po natin, sir, ano? Opo, kung anong mga ibang programa ng Department of Labor and Ayun. Employment, kung livelihood o kung Yes, sir. mga assistance na maibigay natin, we are willing to help kung kaya naman naming maibigay at pwede naman po. Yes, sir. So, yun lang po ang kailangan namin yung kanyang Yes, sir. detalye. Gagawin para po namin, maayos sir. natin. Gagawin po Maraming namin, sir. salamat po, Sir Ben. Okay, we will endorse this complaint sa inyo. At the same time, sir, makakatulong din siguro kayo kaysa naman yung mga politiko na hindi naman involved sa DOLE, namimigay, pinagmamahaging ka ng mga kakapal na mukha, matataba na mukha sa mga tarpaulin na parang sila may-ari ng tupad. Samantala sa DOLE naman yan. Sa inyo yun po, sir. Ano? So, sir, i-endorse po namin to. Makikipagtulungan pa kayo sa inyo. Attorney Batas Mauricio, kinakailangan din namin ang tulong mo rito para medyo ito'y madrama, huwag maulit sa ibang mga golf course panlalabis at pangapi na mga pang-aabuso nito mga exclusive golf courses daw. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio, at sa iyong Director Castellon, sir. Salamat po, sir. Alright. Okay, ganito ang gagawin natin. Hindi pa tayo tapos. Okay? Exciting. Nag-uumpisa pa lang. Nag-warm up pa lang. Oh! Makinig kayo! Villamor Air Base Golf Course. Pakita nyo ang galing nyo. Yung mga abogado de Campanilla. Aber, tingnan nga natin. Tingnan natin ang gagawin. Magaling pala kayo, ha? Sige. Umpisahan nyo na, tatapusin namin. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak, bitag. Si Ben Bitag. Tatak, hashtag, ipabitag mo.